good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. So, good evening sa inyo guys. So, back to technical review na naman tayo sa mga trending na mga stock ngayon sa stock market. So, after 3 days na hindi tayo nakapagawa ng technical review, gawa ng medyo marami tayong trabaho sa site. Ngayon na naman, tingnan natin ang ating PSE index at yung mga stock na nag-trending, kung ano ba yung mga indication nito. Supposed to be, ngayon nakikita natin, so combination siya ng iba't ibang mga businesses or mga stock na nasa stock market. So AC Energy is sa Power Corporation siya. So Ayala Land, so Real Estate Property, Abra Mining sa or Abra Mining Industrial Corporation, so involved siya sa mining at industrial. Dito, Semi Holding Corporation, so telecommunication company. Ital Pilipinas Development Corporation, so is a government contractor, so construction din siya. All Home Corporation, so retail, so sa mga grocery. Merrimack Corporation, so possible din retail now. So think sa Inaw, I think sa mga electronics company ito. So then yung Citex or Certic Holding or Certic Holding Philippines Corporation. So sila yung mga nag-trending. So combination sa ila ng iba't ibang company. So ngayon, ang hindi lang natin nakikita sa mga trending ngayon is yung minsan is yung mga bank, kasi nga sila talaga nung nag-suffer ngayon sa COVID. At ang medyo maganda naging galaw talaga nung ngayong mga panahon ng COVID is itong mining, saka telecommunication, at yung construction after na malip yung ECQ at yung mga maluwagan yung ang guideline sa pag-lockdown is nag-boom naman yung construction natin. So, ngayon guys, tingnan natin to sa ating Instagram. Ano bang mga indication ng mga stock na to sa ating PSE. So, punta tayo sa ating Instagram guys. So guys, dito natin sa ating Instagram ngayon. So ngayong araw, September 15, 2020. So ang ating PSE index ngayon is tumaas siya ng 21.07 points or equivalent ng 0.35% at tumungtong na nga siya sa 6,000 points. So, ibig sabihin medyo maganda na naman ang takbo ng ating merkado. At 3 days na siya na pataas yung kanyang mga puntos. At supposed to be, sana tuloy-tuloy ang pagtaas hanggang mag-December or sana gumanda na yung lagay ng ating economy. Pero yung ating PSE ngayon guys, so may volume lang siya na medyo maliit. Nasa 829.03 million. So, medyo mababa. At number of trades na 82.60k. At meron siyang net foreign buying na negative 791.21 million. So medyo malaki yung yan guys, yung net foreign buying niyan, at yung volume niya medyo mababa compare sa mga nagdaang araw. So at nakikita natin ngayon, so marami yung mga kung sa volume ang pag-uusapan natin na gumalaw sa ating PSE, so marami yung mga nagbumitaw ng mga stock na hawak nila or possible na maraming nag-sell compare sa nagba-buy. So it means na dalawa yung nagse-sell, isa lang yung nagba-buy ng mga stock, or may ganong scenario, or may 5 na selling then 4 lang yung nagbabay. So yun ang possible natin. Pero and then naman, so green naman nating PSE, so supposed to be maging maganda yung takbo niyan sa ating mga stock. At sana yung mga nag-trending ngayon is may maganda indication siya sa merkado na nangyayari. So, tingnan natin guys, yung unang stock natin, yung ASEN or AS Energy Corporation. So, ito is pag-aari ng isang Ayala company, or naka-tie up siya kay Ayala with other foreign investor. So, ngayon guys, nung nakarang araw kasi, so talagang supposedly na kung technical ang pag-uusapan
is may pag-downtrend na yung price nitong si ASN kasi nga sinabi ko nga above na siya ng yung RSI niya is above 70, so possibly overbought na yan, at yung mga price candle niya is nakahag na dito. So ilang araw na siya nag-hug, so 5 days siya nag-hug na nung simula nung September 8, 2020. So 5 araw na siya nag-hug, so possible kasi na ibig sabihin yan na overbought na yung isang stock, at kung hindi man siya overbought may possibility na magkaroon pa siya ng uptrend. So yun nga, after niya na mag-overbought, so trinay niya pa rin i-reach yung above, yung ma-meet yung RSI 80 or pinaka-maximum na dito na nasasabi din sa technical indicator na ito. So ngayon araw, so biglaan naman yung pagbaba ng kanyang stock, so inaasahan natin siya na bababa siya kasi nga medyo kumbaga overbought ang senaryo. At isa pa guys, merong itong ka-tie up niya na company na foreign company, I think na ACU. So yung stock nun sa Australian market is binenta niya doon sa rival niya na I think hindi ko ma-remember yung pangalan ng rival niya. So binenta niya ang kanyang lahat ng stock na yun sa rival niya na yun. Then ang hindi ko lang lubos maisip, siguro yung company na yon baka magda-divert siya ng ida-divert niya yung mga capital niya or finances niya in other country kasi nga itong si AC Energy, so yung mga ka-tie up nila may mga itatayong panibagong facilities in Vietnam, Malaysia, then in part of Europe, at dito sa atin sa Pilipinas is sa Central Luzon. So may gagawin silang pasilidad na di Central Luzon na magpo-produce ng 150 megawatts ba or 150 million megawatts, or possible na ganun ang nabasa ko sa news sa kanya. So it means nag-expand yung company na to, so hindi naman siya maka-apekto yung naka-tie up niya na foreign investor or foreign company na ka-joint venture nitong sa AC Energy, na dahil sa binenta nila yung share nila doon sa Australian market. Kasi nga meron i-open naman kasi sila na mga company or pasilidad sa Europe, then part of Asia, din dito sa Pilipinas. So yun ating masasabi. At yun guys, AC Energy may possibility na baka may pagbaba pa ng presyo. So based sa technical niya at fundamentals is may medyo bababa yung price niya kasi mangailangan siya ng capital. Kasi nga kumbaga mag-expand ng panibagong pasilidad ang company na to. So wala tayong aasahan kay ESN na magkaroon ng dito ng profit kasi nga, or possibility man kung magkaroon man to ng profit, magkaroon ng reversal, so may mga buyer or may hawak ng stock na magbebenta or magbibitaw ng kanilang stock to take profit na rin kasi nga nagkaroon siya ng red candle ngayon na medyo malaki yung pagbaba ng price guys. So yun ang ating masasabi guys kay AC Energy. So sumunod guys na company is si Ali. So si Ali is Ayala Land Incorporated or real estate property real estate property ng Ayala Corporation. So yung dito yung nakaraang mga araw pa natin to na sinabi nga na tataas yung presyo niya based sa ating technical na nakikita. So kung mapapansin nyo na yung part na to, yun dito sa part na to, so binantayan na natin ng part na to, at supposed to be na dito sa right dito sa candle na to is nagkuha na tayo ng ating dito. Kumbaga nag-position na tayo ng ating kwan dyan. Nakapag-position tayo sa part na to guys, pero nung that day hindi siya na-fulfill lahat, at another dito natin siya na-fulfill lahat, at yun nga bumaba pa siya na hanggang September 3 bago siya tumaas ng pagtuloy-tuloy na ng stock ang kanyang price. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, yung Bollinger Band niya dito guys, mapapansin nyo na kung ginawan ko to ng technical reviews, na sabi ko noon na pag nag-hug itong price candle dito, so magkakaroon siya ng tinatawag na weakening of trend. So medyo babagal yung pagtaas niya. So yun nga yung nangyari sa kanya ng after
nung Miyerkules at nung hanggang Friday, so medyo mabagal yung naging galaw ng stock na to. So pero ang nakita talaga natin dito is tataas based on technical, kasi nga yung RSI niya ng time na ito is nandito guys sa ilalim, then na-reach niya ito. Then after nun hanggang sa tawa dito mag-uptrend siya ng kanyang RSI, pero nung Miyerkules trinay siya na i-reverse, magkaroon ng reversal ulit, or may possible na mas marami yung na position na ng mga stock dito, or bumili ng mga stock, kaya nagkaroon ng reversal. Pero nung Webes then Friday, so unti-unti na siyang tumaas, then kahapon nagkaroon na siya ng pagtaas talaga ng totally ng price. So ito guys, naging false indicator nito yung candle na to. So supposed to be kasi once na yung price candle mo is nag-hug dito sa, or nag-cross, trying to cross dito sa simple moving average sa kay Bollinger Band, so may possibility na at going uptrend siya, so may possibility na magtataas yung presyo. Pero naging false ito yung kuha na to guys, yung candle na to. At yun nga, nagkaroon pa siya ng tinatawag na negative pa nung kinabukasan, so nagtatry pa siya na bumalik sa ilalim guys. Pero that end naman guys nung Webes, so unti-unti nagkaroon siya ng green candle. So Friday naghag ulit siya, then kahapon nagkaroon siya ng tinawag Marabuso candle. So once na nagkaroon ng Marabuso candle guys, so isang magandang candle yan na may indication na may itataas pa yung presyo nga, kasi nga from the opening na sa bababa, then tuloy-tuloy yung pagtaas niya. So hindi, may possibility na hindi siya bumaba, so continuation yung pagtaas niya. Doon ngayon may continuation pa siya ng pagtaas, so supposedly wala pa siyang indication dito sa ating Bollinger Band na may tawag dito na confirmation of trend. So may possibility na kapag nag-widening to guys, so at nagkaroon pa ng isang green candle dito bukas, so may possible na may pagtuloy-tuloy pa yung pagtaas ng price ni Ali. So yun natin nakikita. So sa trader, so may may chance pa tayo na makatawa dito, habol or makapag-take ng profit, kasi nga 2 days pa naman nabe-break niya yung RSI 50 niya. So as a trader, may isang magandang indication pa na may pagtaas pa ng presyo, at yung trend naman ng RSI niya is medyo uptrend naman. At yun nga, may mga volume naman na pumapasok, so yung volume niya is medyo hindi pa naman nabe-break yung mga required volume niya. So may possible na may pagtaas pa ng presyo tong si Ali. So supposed to be guys na magtuloy-tuloy pa ang pagtaas ng kanyang Bollinger Band. Pero once na nag-widening to at nagkaroon to ng red candle, baka may possibility na bumalik yung tinatawag niya na, or mag-downtrend ulit yung price niya. So yun ang ating tinitingnan. So sumunod guys, si ER or Abra Mining Industrial Corporation. So itong stock naman na to is hindi naman talaga siya pang trade na stock, kasi nga sabi ko nga sa inyo, kung yung price mapapansin nyo, so lagi siya lagi siyang nagte-trending kasi dito sa volume niya. So 72 million naman yung volume niya, yan medyo mababa lang compare nung mga nakarang araw na umabot ng to almost 100 plus or 200. So pero may value lang siya na 62.4k. So ito guys, magandang stock lang to sa mga investor. So once na yung RSI niya is nandito sa below 40 at between 40 and 30, so may possibility na maganda ka na mag-invest. At then if nag-try siya na, if yung RSI niya is above na dito sa, or near na dito sa 70, so may possibility na yun na yung take ng profit mo. Pero kung isa kang trader sa stock na to, may possibility na hindi ka ganong kikita, kasi nga 1 million worth of 1 million 1 million ay 1 million share, so almost 1,000 pesos lang equivalent nun. So medyo mababa yan guys, at kung makikita niyo naman sa kanyang price, so yung tick size niya lang or pagbabago ng price niya is 0.0001. So yun ang ating masasabi. So as a trader, hindi siya magandang stock, so pero sa investor magandang stock siya. So ngayon, kung mag-try naman siya umangat ulit, so possibility na, at maganda naman ang mining ngayon, ay may possible na gumanda ang, or tumaas siya, or hanggang sa ma-meet niya naman itong price na ito na 0.001 or 0.0011. So yun ating masasabi dito kay AR. So hindi siya pang trading. Supposed to be nga pala guys dito sa Ali, so real estate property siya. So ngayon guys, may news na narinig, or may news tayo nabasa or narinig sa TV at radyo na, so isa rin siyang fundamental na yung tourism natin is magbubukas na yata siya. So pero limited lang siya sa tinatawag na staycation. So yung mga possibility na narinig ko is yung sa mga hotel. So papayagan na yung mga hotel na mag-accommodate ng mga
dito tourist, pero I don't think kung ipapayagan yung mga beach sa mga beach, pero yung narinig ko lang kasi is hotel, so mga condo, so yun ang narinig ko for staycation na tinatawag, so yun ang aking nakikita. So since si Ali is Ayala Land Corporated, so real estate siya, company siya ni Ayala Corporation for real estate, so possible may magandang indication to dito kay tao dito, kay Ali. So yun natin masasabi guys. So sumunod guys si dito. So, si dito naman guys, nagkaroon naman siya ng tinatawag na reversal. So, yun nga, nung after na nag-try na naman na mag-up and down yung price niya nung nakaraang linggo. So, 2 weeks na nagkaroon ng medyo weakening of trend yung kanyang price. So, itong nakikita natin na pag narrowing ng tawag dito, yung kanyang Bollinger Bands. So, nung at that time na inaakala natin na magko-cross na siya below dito. So, kung mag-cross ng time na sana yun, magko-cross siya. So, may possibility na bababa yung presyo. Pero, napigilan niya yun at nagkaroon ng reversal ng kanyang price. At ngayon, medyo umabot na sa tinatawag na red zone. So, pero kung nasabayan natin to, yung part na to, so possible na nakapag-take profit tayo. At medyo ngayon, medyo may negative indication yung candle na to na spin candle. So, at yung volume niya is more on dito. Mukhang nagkakaroon ng mas malaki yung buying kaysa sa selling, so possibility na may bababa yung price na naman ni Ali ay ni dito. So kasi si dito guys, so naging trending company talaga siya ngayon at talagang binabantayan siya ng mga trader at investor kasi nga yung bagong approve lang yung kanya franchise niya. So 25 years ang hinihintay talaga dito ng mga investor or mga trader is yung operation niya. So kung maging maganda yung operation nito, supposed to be maging maganda yung takbo ng company na to. So napakalaki yung volume niya naman ngayon, 57.57 million na may value na 211.95 million. So 5.91 kay number of trades, pero mas marami yung bumibili kaysa sa nagsisell. Ibig sabihin mas marami yung nag-i-inbox. So kasi guys, kahit sabihin mo overbought, so may baka bumaba na ng konti yan yung price niyan. So once na bumaba ng konti yan o magkaroon na tinatawag na isang red candle na marabuso dito, so may possibility na yung RSI niya is nandito na naman sa baba. Possible na naman doon baka magkaroon ng tinatawag yan na pagtaas na naman ng kanyang price. So baka unti-unting itataas yung price nito guys. So sa technical kasi guys, makikita natin dito na kung isa kang day trader, hindi siya maganda kasi nga may tendency na maipit ka in couple of days or weeks na naman na medyo babagalan siya, or kung tumaas man siya ng kaunti baka mag part lang na yung income mo is mapupunta lang sa mga fee or mga bayarin dito sa pagre-trade. So yun ang may possibility. Pero kung isang investor, so maganda dito guys, bumili ng stock kasi nga kung unti-unting itataas yung presyo nito guys, so yung technical indicator niya magkakaroon lang to ng tinatawag na volatility. So may up and down na mangyayari din hanggang sa yung price is nasa part na to. So may possibility na baka umabot pa nga ng 7 pesos yung magiging price niya or madoble ito. So yun natin nakikita. So hindi ibig sabihin na overbought naman to guys. Ibig sabihin na once na bababa siya is mas malaki rin ibababa ng presyo. So may mga tendency kasi na bumaba lang ng kaunti yan, yung technical yan is bumababa ng medyo mga below sa 50 or below 40. Ganun ang mangyayari guys sa kanya. Or kung maging 3.3 man to, magbumaba ng 3.3. So may possibility na yung technical indicator mo is pababa na pababa. So yun ang ating masasabi. At mapapansin nyo dito yung kanya, yung itong price candle niya is medyo sideways lang yung galaw nito guys. So once na yung RSI ang ginamit mo dyan, so kapag ginamit mo ng yung simple moving average, so may tendency na yung price is at ang graph ng price is nasa baba or yung RSI. So ngayon si dito guys, kung isang day trader, so hindi siya maganda kasi nga may tendency na bababa yung price niya kasi nga may spin candle siya at nasa overbought na siya. So pero kung isang investor, so may possibility in the future maganda yung maging indication nito. So kasi nga maganda yung kanyang fundamentals na nangyayari sa kanya. So sumunod guys si Home. So si Home guys,
So, nandito siya sa RSI. So, ito, maganda sa mga trader to. At may possibility kasi na to pataas yung price nito, guys. At yung mga nakarang araw, medyo nag-bearish yung mga price niya. So from July to almost 2 months siya nag-bearish ng price, guys. Or medyo bearish na ito masasabi natin, downtrend. Ngayon, bumabalik siya na magkakaroon ng uptrend. At ito, medyo may pagnaro yung kanyang Bollinger Band. So, may indication na medyo magkakaroon to ng medyo weekend ang kanyang galaw ng kanyang price. Then, mag-wait tayo ng tinatawag na widening or signal ng trend. So, possible kung anong trend ang mangyayari. At kapag green candle, magtuloy-tuloy yung green candle at mag-hug dito sa ating simple moving average. So, may tendency na magkakaroon ng uptrend ng price. At itong RSI niya is mag-above sa 50. So, mag-cross above 50. So, si Home, guys, is isang retail company. So, possibility na hindi naman siya gaanong mag-week na mga na-stock kasi nga yung company to, guys, so wala naman siyang gaanong kasi yung mga supermarket nito is nakatayo sa mga dito sa parting south ng Luzon. So may possibility na wala naman siyang gaanong ka-kompetensya doon. So possible na tumaas yung price talaga nitong si Home. So waiting din tayo dito kay Home, guys. So ngayon medyo marami na yung nagsisell or nagbebenta ng mga stock, pero medyo yung volume is medyo hindi pa supported yung volume kasi nga hindi niya na-meet yung required volume niya. Supposed to be once na dito na mag-hug to dito, so yun ang indication na baka magkaroon siya ng tinatawag na uptrend or pagtaas ng presyo. So at kapag nag-green candle na nga to bukas at mag-try na mag-hug dito, so isang magandang indication na yun sa trader na magkakaroon na ng pagtaas ng presyo. So both trader and investor, so magandang indication sa kanila to, guys. So sumunod, guys, si IDC, Ital Filipinas. So si IDC, guys, is sabi ko nga sa inyo, is government contractor. So more on sa construction siya. So supposedly ngayon siguro naging maganda yung naging takbo run niya ngayon nung inopen yung pinayagan na magkuan yung mga construction company. At siguro syempre yung mga hindi niya nagawa nung mga nakaraan is na-meet or naibalik niya, hindi naman in schedule or na-meet niya yung mga requirements. So possible na medyo naging maganda yung kanya kasi malapit nang matapos ang third quarter, so fourth quarter niya. So possible yung mga funds nito na sa funds sa mga government projects, so possible na kailangan na talagang dispose or masingil. At kailangan din bago masingil yun is maging maganda rin yung takbo ng mga contractor ng government. So ngayon si Ital Philippines is sa mga government contractor, so kaya siguro naging maganda yung kanya dito, guys, yung pasok siguro ng dito income niya or financial needs sa part na to, guys. Kaya medyo mapapansin nyo mataas yung kanyang yung price candle, pero after that na marabuso candle na medyo unusual is nagkaroon ng tinatawag to na red candle. After that ngayong Monday, then ngayon Tuesday, so unti-unting bumababa, guys. So kung mapapansin nyo, guys, na medyo mahaba yung tail nito, so try na ito na ibaba masyado, guys, pero na naagapan naman na maibalik dito, pero may indication na to na medyo pababa na to, guys, kasi gawan tong yung candle na to. So mapapansin niyo to, yung candle na to is medyo mahaba yung tail niya, both dito sa up and sa bottom tail at sa top tail niya na tinatawag. So at yung kanyang RSI niya medyo lilo yung galaw ngayon, guys, nga yung closing niya is same yung kahapon at ngayon. So may possibility na magkaroon to ng pagbaba ng price. So once na kailangan din nila ng capital siguro, so possible na hindi ko masabi kung ano masasabi ko dito kay Ital Pilipinas. So may possibility kasi na may bababa talaga yung presyo nito kasi nga itong unusual, so baka na sa financial lang to, so baka nasingil nila yung mga billing or mga project nila nagawa, yung mga accomplishment na singil sa gobyerno, kaya medyo gumanda yung financial, so gumanda yung taas ng price nila dito, guys. So yun atin masasabi dito kay Ital Pilipinas Development Corporation. So supposedly sa mga trader, so hindi siya maganda. So as investor din, so medyo yung price niya mapapansin natin medyo
medyo sideways yung mga price nito. So wala siyang sinasawig na gap ng price. So unlike dito sa part na to guys. So medyo mababa siya. So yun ang masasabi kasi guys. So hindi natin siya masabing good as a trading company. So si MM guys is isa siyang retail. So may mga technical rin na tayo nakikita. So ngayon guys na after niya mag-narrow dito sa part na to ng kwan at nagkaroon siya ng sideways. So once na nag-narrow yung Bollinger Band mo, sabi ko nga is nagkakaroon siya ng weakening of trend or paglaylo ng price. So ang price niya is magkaroon man siya ng pagbaba na konti, may pagtaas ng konti. So yun may possible. At ang inihintay natin dito guys is magkaroon to ng widening of trend, may widening of band. So once na nag-widening ang band dito at nagkaroon to ng green candle bukas at nag-cross above na dito sa simple moving average at tong RSI nagkaroon ng tinatawag na trend or uptrend, so may possible na may pagtaas si MM. So yun ating babantayan kay MM guys. So baka magkaroon siya ng green candle or maghag dito na green candle sa ating simple moving average at magkaroon ng widening itong tinatawag natin na Bollinger Band. So may possibility na may chances na magkaroon ng pagtaas ng presyo si MM. So sumunod guys si Now. So yun na naman si Now. So Sinaw kasi sabi ko sa inyo, medyo yung pagtaas niya na minsan, yung taas siya bigla, then sunod na naman babagsak naman siya. So yung possibility, ito yung nangyayari ngayon sa kanya guys. So ngayon kay Now, hindi ko masasabi na as a trader, so mahirap sakyan kasi nga minsan din tong company na binabantayan ko rin. So masasakyan mo lang siguro siya as a trader kung intraday trader ka. Yung mababantayan mo yung price candle niya, yung paggalaw ng price candle niya is may pagtaas ng tuloy-tuloy. So tingnan natin yung naging galaw niya ngayon sa ngayong araw, every 5 minutes. So yun nga guys, na tinataas siya yung price candle niya. So 15 days, so medyo sideways yung mga galaw niya nung every 5 minutes siya guys so yung mga candle niya is sideways hanggang 11:30, then biglang tumaas ng within 30 minutes range or 20 minutes range ng from 11:30. So biglang tumaas siya guys pero lumaylo naman siya, nagkaroon siya ng down. So sinaw kasi guys, kung isa kayong trader dito sa stock na to, yun nga, pag tumaas siya, so doon kayo sasakyan nyo siya kasi may pagtaas siya, pero possible at the second day or in another day, may possibility bumaba na naman yung price ito. So, pero ngayon guys, medyo widening yung Bollinger Band niya, may pagtaas at nakahag dito. Baka i-reach siya yung RSI 70 at baka may pagtaas po to ng price. So, tingnan din natin yung si Now at medyo malaki na rin yung volume na sinel niya ng mga buyer. O maras marami na rin nag-take profit guys. So mapapansin nyo, napakalaki ng volume. So required nyo ng 7.9. So na-triple yung volume na required niya. Naging 23.31. So marami yung nag-sell ng mga company. So may possibility baka bukas may konting pagtaas pa tong Sinaw or may possibility na rin na bumaba na rin yung price niya. So yun ang ating masasabi dito sa mga stock na to guys. So sumunod guys si Tech. So si Tech, medyo mapapansin natin dito, yun nga, na medyo nag-widening yung dalawang band, upper sa lower band. So yung price candle naghag dito at nag-cross above na talaga yung price candle natin sa simple moving average sa Bollinger Band at tong RSI is na-break niya yung RSI 50. So may possibility na baka may pagtaas ng presyo si Tech guys, or kung supposedly magtuloy-tuloy bukas ang kanyang pagtaas ng price. So ngayon wala pa naman siya sa overbought scenario at medyo malaki na yung nag-take profit ngayon. So possible na baka tumaas pa to guys bukas ang kanyang price. So yun ang masasabi na kay Tech sa technical niya guys So, yun lang guys ang masasabi natin ngayon sa mga technical. So, kasi ngayon guys, hindi naman napaka-unusual naman kasi ng mga stock na to na nagtre-trending ngayon. So, makikita lang natin dito si Ali. So, isang magandang company. So, may possibility na tumaas itong si Tech at itong MM. So, ito lang yung mga company na nakikita natin dito. May potential na pagtaas guys. So, Tech, Ali, so si tawag dito MM saka ASN. So ito yung masasabi natin ng mga company na may possible na hindi nakasama si ASN guys. So may possibility na bumaba na yun guys. So si Ali, so si dito, pero may tendency na bumaba si MM, saka itong si Home pala guys, Ali, Home, MM, saka si Tech. So may apat tayo na possibility na
titingnan bukas o babantayan bukas. So guys, yun lang ating masasabi. Sana may ideya kayo kung paano ginagawa ang technical review. Nakakuha rin kayo ng ideya. So, at kung hindi nyo naman bet ng mga company to, so may maraming mga possible company na pwede yung pag-tradean. So, mapapansin nyo naman dito, marami ng mga, kahit hindi nag-trending ngayon, so sample na naman kasi nakikita sa trending stock, pero marami naman mga company na naging maganda yung takbo ngayon, tulad ni PXP. So, na Ion, so Web, yung mga company, so si Tugs, so Apex, so maganda AGI, so Bloom, so maraming mga company guys na pwede nyong gawan. So tingnan nyo lang yung technical niya at indication, so kung makakita kayo ng mga fundamentals, so go for it. Pero ngayon guys, ginagawa ko lang tong technical review is for the purpose lang na mag-share na ako ng ideya kung paano binabasa yung mga technical. So yun lang guys ang ating masasabi guys. So maraming salamat sa inyong panonood guys.